na palagian pong pinagmamalaki dito na mga job opening ng iba't ibang mga agency. Magandang balita ito para sa lahat ng mga gustong para sa lahat po na gustong mag-apply sa local. Ito po local Local employment po ito sa pamamagitan po ng Avail a Work Manpower Services. Avail a Work Manpower Services. Marami po silang mga job openings sa lokal. Kaya kung kayo po ay bakante ngayon, pagtanong lamang sa Avail a Work Manpower Services. Local placement po ito. Dito lamang sa ating iniikutan, sa ating bansa mismo. National, sa probinsya, tanongin nyo kung meron silang job opening. Sa mga taga Metro Manila, matatagpuan lamang po sila sa Unit G. Unit G. Second floor, ALT. As in out. ALT Building, number 135 NS Amorante Street Avenue, Daloma, Quezon City. Avail a Work Manpower Services. Yan po ang local placement. Hatid sa inyo. Sir, yan, local lang yan, ha? Goodbye. Baka may mag-apply sa abroad. Local lang po. Itong pagtulong namin, tinutulungan din namin yung Avail Work. Avail a Work. Mga kaibigan, pagkakataon na ninyo na kung kayo po ay nakikinig, kung wala kayong trabaho dito sa atin, eto mga trabaho niyapak sa atin, po kayong wala kayong gagasusin dito. Ito, pinaparating na natin sa inyo kung saan kayo pwede mag-apply. Tawagan lang ninyo, sabihin nyo. Ito po binanggit ni Tony Falcon kanyo. Di ba? Libre pa yan. Libre din ang advertisement na ito, pare. Mga kaibigan, walang bayad dito yan. Kundi gusto namin matulungan kayo. Sige. 410-1860, 410-1860, Avail a Work Manpower Services. 410-1860, dito lamang po sa lokal yan. Tanong ninyo kung po pwede pa yung inyong edad, kung kayo po ay nakikinig ngayon. Mahalaga po yung telephone number para hindi na kayo mahirapan na pumunta muna doon, magtanong mas maganda telephone number. Pakinggan ninyo, 410-1860. Yan po. Napakinggan kay Tony Falcon sa Lingkod Bayan. Yan lamang po, Avail a Work Manpower Services. Avail a Work now. Alright, pakinggan muna natin si Brother June at nadalaw na naman sa tagal na panahon. Medyo nawala, galing sa abroad. Okay, Brother June, bumati ka muna para doon sa mga nakikinig sa ating programa sa radyo. Abay, inahanap ka ng ibang mga... Saan si Brother June, Mr. Tony Falcon, hinahanap-hanap ka. Bigla ka raw nawala na matagal at maraming magtatanong. Sige, bumati ka muna. Yes, magandang hapon kasamang Tony. At sa mga ginigiliw nating taga-subaybay ng programang ito, Lingkod Bayan ni Brother Tony Falcon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbabalik po si Brother June. Mabuhay po. Bakit saan ka ba nanggaling? Bakit nawala ka matagal? Medyo kasamang Tony, katulad ng sinasabi natin na yung mga unknown cure, katulad ng breast cancer at mga failure ng internal organ ay marami pong nakasaksi sa ating internet at talagang nasiyan sila sa paglingkod natin. Serbisyo libre publiko, kasamang Tony, sapagkat natuldukan natin ang kanilang paghihirap. Alright, babalik kita dyan. May interview lang tayo maya-maya ng konti. At syempre, narito muna ang paalala po ng PhilHealth. Bawat Pilipino, bawat miyembro, protektado kalusugan natin ay sigurado. Alaunay 10 po tayo ng hapon! Ano sa National Household Budgeting System ng DSWD? Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't siya tayo kasali? Oo nga, no? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Mahal, may bago na naman na benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. Hindi nga. Totoo. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre, Si Aling Guring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? sinabi mo pa. Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami. Urinalysis,
Alright mga kaibigan, yan po yung parting sa atin ng PhilHealth. Ayun. At kami po napapasalamat sa pagtangkilik nyo sa programang Lingkod Bayan, ang number 1 sa pangakong edisyon. Bigyan mo ng konting background na Mayor. Ganun. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Mayor, okay. Tanong ko na sana, Mayor, sa mga gagaling yung pondo natin para dito sa educational program natin. Ngayon na, anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil nakasama ang pamilya ko sa Dalacan Fitness. Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Pag-usapan. Ang magandang pag-usap, bago natin balikan si Brother June Partner, no? Ang magandang pag-usapan ngayon ay yung pong plenary debate, plenary debate sa Lunes nitong Freedom of Information Bill, partner, na matagal ay dinidribble. Ito'y pamumunuan naman ni Senator Grace Poe, Grace Poe Manzares, sa bahagi ng Senado, partner. Magkakaroon na ng plenary debate sa Lunes sa pagbabalik ng session dahil dalawang linggo po sila na nagpahinga, partner, at babalik na sila sa Lunes, at ito ang isasalang ni Senator Grace Poe sa Senado. So, asahan natin na sa kanyang panibagong pagpupursige na maisabatas na itong FOI bill ay magkaroon na ng kaliwanagan bago pa man matapos ang 2016 o maipasa na o kaya ay urgent na as the bill itong FOI na ito sa pamumuno pa rin ni Senator Grace at sa pakikipagtulungan pa rin ng nasa Senado itself at ganun din yung mga counterpart nila dyan sa Kongreso, partner, sa mababang kapuluan ng Kongreso. Ang mga version, partner, ng mga senador ay pag-aaralan din. May mga ilang version pa na lumabas. Ilang version pa ang lumabas dito sa FOI bill at ito ang pag-uusapan sa Lunes. So ako rin ay mataas ang paniniwala na sa pamamagitan ng panibagong pagbukas nitong usapin ng FOI ay magkaroon na ng ending, partner. Magkaroon na ng ending. Ang maganda pang pag-usapan, partner, ay yung sigaw ngayon ng mga guro, yung dagdag na honorarium ng mga guro sa darating na eleksyong pambarangay. Magkano lang ba kasi ang sinasahod? 2,000 yan, partner. 2,000 per eleksyon, per guro. Plus, sa national budget yun ng COMELEC, galing sa DBM. Plus, meron ding counterpart ang LGUs, ang Local Government Unit, which is 500. Total of 2,500 partner. Plus, nire-recommenda ngayon na magdagdag ng honorarium ng mga guro na karagdagang 300. Total mo,
2,800. So, Merong may si yung kanilang paninilbihan, may 2,800 na kikitain din ang ating mga guro. Risking their lives sa mga kanayunan partner na mataas din ang karahasan. Ano? Mhm. Sa halagang 2,800. Kung sakaling maaprobahan. Pero may mungkayo si Congressman Tino na Oo. ito sana So ano ang dapat gawin ng mga ngayon ng mga kababaihan dahil ang breast cancer ngayon ay patuloy ang pagtaas ayan ang problema ng kababaihan na sa mga nabibiktima. lagi na lang may problema yan. Dami natin natulungan dito sa Likod Bayan dahil sa breast cancer na yan. Oo. Ilang kababaihan na ang na-witness natin, naseksihan mismo natin na talagang iba yung kanilang mga breast, Brother Jun, yung mga kalagayan. Pero kung ginagaso sa breast cancer na yan. Oo. Meron bang factor, Brother Jun, kung ang isang babae ay mahilig sa mga fat, sa mga mamamantika, na pagkain, kailangan din bang mag-diet ang isang babae, para maibsan o ma-lessen, yung posibilidad na magkaroon ako ng breast cancer, kumbaga. Yes, maraming salamat kasamang Bea, kasamang Tony sa napakagandang katanungan na yan. Ang mga babae po talaga, kailangan po talagang nasa normal lang po yung calories o fats na sinasabi natin. Dapat po talaga magkaroon lang tayo ng mga 20% ng taba sa ating katawan, sa ating kinakain araw-araw. Para po, ito po yung tinatawag na napakaganda na malower po yung mga fats natin na napapasok po sa ating katawan. Sapagkat kung marami po yan, ay dyan po nag-create yung mga fibrocystic na tinatawag, yung mga lymphocyte na tinatawag. Ito mga adenoid na sinasabi natin, yung mga nodes. At yan po ay nag-create ng chronic cystic mastitis or other condition leading to breast cancer. So, kailangan po talaga eliminate ang fatty meat, oil, and other dairy product kasamang Bea. Basta kung mahilig ka ng ganon, i-lessen mo. Cutting of your diet ay napakahalaga sa mga panahon ngayon dahil kung patuloy ang pagtaas ng teknolohiya sa mga kagamitan, Brother Jun, ay patuloy din ang pagdidiskubre ng mga matatalinong tao para lalo pang sumarap yung mga kinakain natin na sabi nga ng ilang mga doktor din, diet dahil ang mga kinakain ay pinanggagalingan din ng iyong sakit. Kaya kung sa pagkain nakukuha ang mga sakit, ay i-lessen mo na lamang yung iyong pag-intake sa mga klase ng pagkain na yun. Alright? O sige, yung whereabout mo, Brother Jun, para sa muling pagbabalik mo rito, malaman naman nila. So, mga kababayan, dito po kami matatagpuan sa 304 Domlao Building, Barangay Pleasant Hills, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, na may telephone number 544-6641 at 0916-436-8875. Subukan po ninyo ang aming cocaine na syrups po na nilalagay po sa ilong kasamang Tony. Sapagkat yung pong humamon sa atin na COPD, obstructive pulmonary diseases, stage 5 po yan, naka-encode na po yan, uploaded na sa internet, sa YouTube. Na 3 days lang kasamang Tony, dati po palito. Ngayon bolster na ang kanyang katawan. Napakaganda. Okay. Sabay lang tayo. Bakit kasamang Tony? Ang tinig at kakampi ng kooperatiba sa Kongreso. NASCO. Mga kababayan, inanyayahan ko kayong magpamembro na sa pinakamalapit na kooperatiba sa inyong lugar. Sa kooperatiba, tiyak may kagapay ka.
Ngunit ito si Chris Pai, kinatawan ng kooperatiba sa Kongreso. Kung kayo'y may katanungan tungkol sa kooperatiba, tumawag lamang sa aming tanggapan sa numero 70. Alright, mga kaibigan niya po yung talagang magang greeting ni Congressman Vicente Paez. Pawas kong andong niya yan sa mga kababayan natin. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Bilis ng oras talaga. Okay, partner, sige. Pauling sandali ng ating programa. Tuloy mo. Meron din lang pinag-uusapan natin ang kalusugan, ayun, para makaiwas po tayo sa mga sakit. Nako, alam nyo ba na ang malunggay ay binansagang miracle tree, of all seasons? Matandaan ko lang yung report ng ating trainee dati, from the University of Makati, na ang malunggay, ayon sa pag-aaral, ay mayaman sa vitamina A, vitamin A na nagpapalinaw sa ating mata, at vitamin C, panangga laban sa mga sakit. Nakakagamot ito ng ulcer, migraine, diabetes at high blood, hypertension. Masustansya rin ang bunga nito, kaya kapag mahilig ko kayo sa malunggay, isama na ninyo yung bunga. Masarap yan na ihalo sa pakbet. Ayan, ang malunggay ay may scientific name na Moringa oleifera. Madaling tumubo po ang malunggay, kaya ano ba naman kung humingi ka ng isang tangkay nito at itusok mo lang sa iyong bakuran, bukas makalawa, may dahon na yan, may dahon na yan. Kaya magtanim ka na sa iyong bakuran. Ako po si Vea Corpus, Diyos tiyagina, kada kayo amin. Alright, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig dito sa ating number 1 na programa sa radyo sa pangatong edisyon. Sa ngalan pa rin ng ating mga mobile patrollers. Mamaya po nga po, kung may pagkakataon kayo, sabi ko sa inyo, ilang araw na lamang po, ito po yung anibersaryo ng Lingkod Bayan. Magkita-kits tayo mamaya alas 5. Okay? Alright, yung may mga invitation pa, yung mga wala pa, ito na pagkakataon ninyo. Sa huling sandali ng ating anibersaryo, yung mga kailangan maimbita ninyo, ay hinihintay po ni Tony Falco. Okay, at nakasama pa rin natin sa studio si Gerald Nazaro, yan. At nagpapasalamat tayo sa mga naging bisita natin sa Liga ng mga Broadcaster. Nakasama natin kanina, siyempre, si Chairman Mike Cabe, yan, si Rolly Gonzalo, at sa lahat ng mga kaibigan ni Tony Falcon diyan. At nangangarap makapasal sila sa October 25. Ito ko inyong Lingkod Bayan, Tony Falcon, nagsasabing mabuhay kayo. God bless. And I would like to say this again and again, I love you. I love you. Yan ang parating ng inyong likod, Tony Falcon. Narito muna ang pagpapakilala ko ng aming studio na kung saan kayo nakikinig sa mga oras na ito. Importante kasi yan malaman ninyo kung saan radio station kayo. Sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itong pangantamang orasan, eksakto pong alas 2 ng hapon. Narito na po ang mga piling-piling awitin dito pa rin sa CBS DWAD na piling-pili po para sa inyo. Pakinggan natin.